Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, saglit lang. Ikwento mo naman sa comment kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig, umaasa at naniniwala pa rin sa kabutihan. At ngayon, heto ang kwento ng isang dalagang guro na akala niya'y hanggang pagsasakripisyo na lang ang kapalaran niya. Pero hindi niya alam may isang pangyayaring babago sa takbo ng buong buhay niya. Sa bayan ng San Isidro, kung saan halos magkakakilala ang lahat at mabilis kumalat ang balita, kilala si Althea Villamor bilang isa sa pinakamasipag at pinakamabait na guro sa San Aurelio Academy. Hindi siya iyong tipong mahilig magpasikat o magpabida sa faculty room. Tahimik siya, mahinaon at laging may bitbit na mga papel, lesson plan at kung minsan ay mga gamit na siya pa mismo ang bumibili para sa mga estudyanteng walang pambili. Tuwing alas 5 pa lang ng umaga, gising na si Althea. "Anak, maaga ka na naman," mahinang sabi ng kanyang inang si Marlene habang nakaupo sa gilid ng kanilang lumang kama at hinihimas ang dibdib na madalas sumakit. Ngumiti si Althea habang nagsasaing. "Ma, mas mabuti ng maaga kaysa mahuli. Tsaka dadaan pa ako sa palengke mamaya bago pumasok." Mula sa isang sulok ng maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping hollow blocks at yero, sumilip ang kanyang bunsong kapatid na si Kian, nakasuot pa ng kupas na sando at hawak ang isang lumang notebook. "Ate, pasensya na. Baka pwede makahingi ng pamprint mamaya. May ipapasa kasi kami sa research." Huminto si Althea sandali. Halos sakto lang ang perang hawak niya para sa gamot ng ina, pamasahe at pang-ulam nila hanggang kinabukasan. Pero gaya ng dati, ngumiti pa rin siya. "Sige, bigyan kita mamaya. Huwag ka na mag-alala." Ate, baka kapusin ka na naman," nahihiyang sagot ni Kian. "Ang importante, hindi ka huminto sa pag-aaral. Ako nang bahala." Sanay na si Althea sa ganoong eksena. Mula nang namatay ang kanilang ama na si Doming Villamor, isang dating karpinterong inatake sa utak, si Althea na ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Hindi pa siya tapos magluksa noon nang mapilitan siyang maghanap agad ng trabaho. Nag-apply siya kung saan-saan hanggang sa matanggap bilang guro sa San Aurelio Academy. Isang pribadong eskwelahan na kilala sa disiplina, mataas na matrikula at istriktong pamamalakad. Sa unang tingin, maayos ang buhay sa loob ng paaralan. Malinis ang pasilyo, makikinis ang pader, at halos lahat ng estudyante ay galing sa pamilyang may kaya. Pero sa likod ng maayos na imahe ng eskwelahan, hindi lahat ay patas. Pagdating ni Althea sa school gate, agad siyang sinalubong ng guard na si Mang Tibo. "Ma'am Althea, aga nyo na naman." Ngumiti siya. "Kailangan, Mang Tibo. May remediation pa ako kay Jomar bago mag-flag ceremony." "Talagang iba kayo, ma'am. Hindi lahat ng guro gagawin yan." Hindi sumagat si Althea. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Sa totoo lang, hindi niya ginagawa iyon para purihin. Ginagawa niya iyon dahil alam niya ang pakiramdam ng maiiwan. Sa silid-aralan ng Grade 6 Hope, nakaupo na si Jomar Reyes, isang tahimik na batang madalas mapag-iiwanan sa recitation. Hindi ito katulad ng karamihan sa mga kaklase niya. Scholar lang si Jomar, anak ng isang tricycle driver at isang labanderang halos hindi makabayad ng baon araw-araw. "Good morning po, ma'am." Mahinang nitong bati habang nakayuko. "Good morning, Jomar. Nag-review ka ba?" "Opo, pero nahirapan ako dun sa fractions." Lumapit si Althea at inilapag ang sarili niyang baong pandesal sa mesa ng bata. "Kain ka muna. Mas matututo ang utak kapag may laman ng tiyan." Nagulat si Jomar. "Ma'am, kayo po to?" "Kumain na ako." Pagsisinungaling niya. Pagkatapos noon, matiyaga niyang tinuruan ng bata. Walang inip, walang irita, walang yabang. Sa bawat maling sagot ni Jomar, mas lalo lang lumalambing ang tono ni Althea. "Okay lang magkamali. Ang mas importante, natututo ka." Mula sa bukas na pinto, tahimik silang tinagmamasdan ni Lola Nena, ang matandang janitress ng paaralan.
Hawak nito ang walis tingting at may ngiting may halong awa sa mga mata. Hay nako, kung lahat ng guro gaya mo, Hiha, siguro maraming batang hindi susuko. Sabi ni Lola Nena nang makalabas si Althea sa classroom. Naku Lola, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi. Yung iba, trabaho lang ang ginagawa. Ikaw, puso ang ginagamit mo. Bahagyang natahimik si Althea. Ang mga ganitong salita ang bihira niyang marinig. Kadalasan kasi ang naririnig niya ay utos, puna o paalala na parang lagi siyang may kulang. At hindi nga nagtagal, dumating na ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas mabigat ang kanyang araw. Sa faculty room, nadatnan niya si Miss Clarice Mendez. Nakataas ang kilay habang nagkakape at napapalibutan ng dalawa pang gurong mahilig sumang-ayon sa kanya, sina Miss Beryl at Miss Joanne. "Oh, Althea!" sarkastikong bati ni Clarice. "Maaga ka na naman. Baka pati trabaho naming lahat gusto mo nang akuin." Mahina lang ang sagot ni Althea. "May tinuruan lang akong estudyante ng mas maaga." "Of course," natatawang sabi ni Clarice. "Ikaw na talagang ulirang guro. Baka gusto mong ipaalala sa principal para may medalya ka na." Nagkatiginan ng dalawa nitong kasama at nagtawanan. Hindi na pumatol si Althea. Inilagay na lamang niya ang mga gamit niya sa mesa. Sanay na siya sa mga pasaring ni Clarice. Simula pa lang nang mapansin ng mga estudyante at ilang magulang ang husay niya sa pagtuturo, tila hindi na mapakali ang babae. Si Clarice kasi ang tipo ng gurong malakas sa administrasyon, palaging maayos ang bihis, mahusay magsalita sa harap ng nakakataas, pero kulang sa malasakit kapag walang nakakakita. Ilang saglit pa'y pumasok si Sir Renato Alonzo, ang assistant principal. Matangkad ito, laging planchado ang polo at may boses na parang walang puwang para sa pakiusap. "Miss Villamor," tawag nito. "Yes, sir?" "May natanggap akong report na madalas mong pinapapasok ng maaga ang ilang estudyante sa classroom ng walang written permission." "Sir, remediation po iyon para makahabol sila sa lessons." "Rules are rules. Hindi pwedeng pairali ng awa kung masisira ang sistema." Napayuko si Althea. "Opo sir, pero sisikapin ko pong maayos." Hindi na siya pinatapos. "Sikapin mo talaga, dahil hindi lahat ng kabaitan ay tama sa institusyon." Pagkaalis ng assistant principal, narinig ni Althea ang mahinang bulong ni Clarice. "Ayan, sabi ko sa iyo masyado ka ng pabida." Tumikhim si Sir Paulo Dizon, ang guro sa math na nasa kabilang mesa. Tahimik siyang lalaki, simple manamit at kadalasan ay ayaw sa gulo. Pero halatang hindi niya gusto ang naririnig. "Clarice, pwede namang tumulong ang tao ng hindi pabida." Napalingon ng babae. "Uy, Paulo, defender ka na pala ngayon." "Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo." Mabilis na sumingit si Althea bago pa lumala ang usapan. "Okay lang Sir Paulo, may klase pa po tayo." Ngulit kahit tahimik ang naging tagtatapos ng tagpong iyon, may pait nang naiwan sa dibdib ni Althea. Pagsapit ng tanghali, habang kumakain ang ibang guro ng ordering pagkain mula sa kafe, si Althea ay naupo sa ilalim ng punong akasya sa likod ng school grounds. Inilabas niya ang baon niyang kanin at isang pirasong pritong galunggong na hinati pa niya sa dalawa. Kalahati para sa tanghalian, kalahati para sa hapunan mamaya. Maya-maya'y dumating si Jomar, hawak ang isang papel. "Ma'am, perfect po ako sa quiz." "Talaga? Oh, tignan ko." Ipinakita nga ng bata ang papel na may malaking pulang 10/10. "Very good ka, Jomar," masaya niyang sabi. "Ma'am, salamat po. Sabi po kasi ni Papa kung hindi dahil sa inyo baka matanggal na raw po ako sa scholarship." Biglang lumambot ang puso ni Althea. Sa mga ganitong sandali, pakiramdam niya sulit ang lahat ng pagod. "Makinig ka, Jomar," mahinahon niyang sabi. "Hindi habang buhay ganito kahirap. Basta wag kang titigil." "Opo ma'am, gusto ko pong maging teacher paglaki." Natatawa siya. "Talaga?" "Opo, para matulungan ko rin po yung mga batang kagaya ko." Natahimik si Althea ng ilang segundo. Sa simpleng pangungusap ng bata, tila muling nabuhay ang isang pangarap na matagal niyang kinikimkim. Ang magkaroon balang araw ng sarili niyang maliit na learning center para sa mga batang hindi kayang makipagsabayan sa mundong puro bayad.
Hindi niya iyon ikinukwento kahit kanino, hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil parang napakalayo pa nito sa katotohanan. Paano siya makakapagpatayo ng learning center kung pambayad lang ng kuryente ay pinagkakasya na niya? Pagsapit ng uwian, dumaan siya sa butika para bumili ng gamot ng kanyang ina. Pagtingin niya sa perang laman ng pitaka, halos wala nang natira. "Miss, kulang po kayo ng 30. Sabi ng kahera. Napakagatlabi si Althea. "Pwede po bang bawasan ko muna itong vitamins?" Bago pa siya tuluyang mapahiya, may boses na nagsalita mula sa likod. "Idagdag mo na rin pati gatas ng nanay mo." Paglingon niya, nakita niya si Lola Nena na may iniabot na 50 piso. "Lola, hug na po. Kunin mo. Huwag kang makipagtalo. Ibalik mo na lang kapag kaya mo na." Namasa ang mga mata ni Althea. "Salamat po." Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang inuubo ang kanyang ina habang nagre-review si Kian sa ilalim ng mahinang ilaw. Inilapag niya ang gamot, ininit ng tubig, at saka tahimik na naupo sa pintuan ng kanilang bahay. Sa malayo, rinig niya ang mga batang naglalaro sa kalsada at ang maingay na tambutsyo ng mga tricycle. Ang langit ay kulay kahel na papadilim na at ang hangin ay may dalang alikabok at amoy ng nilulutong hapunan mula sa mga kapitbahay. "Ate?" Tawag ni Kian mula sa loob. "Pag ako nakapagtapos, ako naman ang tutulong sa inyo." Ngumiti siya kahit hindi ito nakatingin. "Hindi mo kailangang mangako, mag-aral ka lang." Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pwedeng puro pangako na lang ang panghahawakan. Kailangan niyang tumibay pa. Kailangan niyang mas galingan pa. Dahil sa mundong kinalalagyan niya, ang mababait ay hindi laging pinapanigan at ang masisipag ay hindi laging nananalo. Hindi pa niya alam na ilang araw na lang, isang hindi inaasahang pangyayari sa gitna ng lansangan ang babaligtad sa tahimik niyang buhay at doon magsisimulang gumalaw ang kapalaran na matagal nang waring natutulog para sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa takbo ng kwento. I-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung anong lugar ang kinaroroonan mo ngayon. Minsan kasi mas masarap pakinggan ng isang kwento kapag alam mong may ibang puson sabay ring umaasa, nasasaktan at naniniwala na may kabutihan pa ring dumarating sa tamang panahon. Ilang araw matapos ang gabing iyon na tahimik na nakaupo si Althea sa pintuan ng kanilang bahay, sinubukan niyang balikan niyang dati niyang ritmo. Gaya pa rin ng mga nakasanayan, maaga siyang gumising, naghanda ng almusal, tiniyak na nainom ng kanyang inang si Marlene ang gamot at inabot kay Kian ang baon nito para sa eskwela. "Ate, huwag mo nang tipirin ang sarili mo. Napapansin ko, lagi kang pagod." Napangiti si Althea habang tinutupi ang tuwalya sa likod ng upuan. "Kapag nakapagtapos ka na, saka na lang ako magpapahinga." "Hindi pwedeng ganun palagi." "Basta ako ang ate dito," biro niya, pero may lambot sa tinig. "At ang mga ate, hindi pwedeng sumuko." Sa kabilang sulok ng bahay, umubo si Marlene. Mabilis siyang nilapitan ni Althea at hinawakan sa balikat. "Ma, huwag ka munang masyadong gagalaw. Ako na ang maghuhugas mamaya." "Anak, ikaw ang mas dapat pinapahinga. Hindi ako bulag. Nakikita kong unti-unti kang nauubos." Umupo si Althea sa tabi nito at hinawakan ang kamay ng ina. "Hindi po ako nauubos, ma. Napapagod lang, pero kakayanin." Sa kabila ng mga salitang iyon, siya mismo ay alam kung gaano nakabigat ang lahat. Nagdagdagan pa ang responsibilidad niya sa eskwela dahil malapit na ang quarterly evaluation. Marami ring estudyante ang kailangang tulungan, lalo na ang mga mahihina sa klase. Pero sa bawat araw na pumapasok siya sa San Aurelio Academy, mas lalo niyang nararamdaman na may kung anong mabigat na hangin na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa paaralan, napansin niya na mas maingay ang faculty room kaysa karaniwan. May kumakalat na balita na may paparating daw na mahalagang bisita sa San Aurelio sa loob ng susunod na linggo, bagamat walang malinaw na detalye. "Ano kaya yon? Baka inspeksyon?" Usisa ni Miss Joanne habang nag-aayos ng lipstick sa maliit na salamin. "Hindi lang basta inspeksyon," sabi ni Clarice na tila may alam. "Narinig ko sa accounting staff, baka raw representative ng board o ng may-ari mismo." Nagtaasan ng kilay ang mga kasama niya. Sa paaralang iyon, halos alamat na ang may-ari. Alam ng lahat na iisa ang pamilyang nagmamay-ari ng buong San Aurelio chain,
Pero kakaunti lang ang nakakita rito ng personal. Napatingin si Clarice kay Althea na nooy tahimik na naglalapag ng test paper sa mesa. Althea, baka naman mapansin ka na rin sa wakas. Tutal, paborito ka naman ng mga mahihirap na estudyante. Sabi nito nang may kamis, ngunit matalim ng ngiti. Hindi sumugot si Althea. Ngumiti lang siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ayaw na niyang patulan ng mabanat ni Clarice. Ngunit sa loob-loob niya, lalong tumitindi ang kakaibang pakiramdam na parang may paparating na hindi niya inaasahan. Nang magtanghali, muling nilapitan siya ni Jomar dala ang kwaderno. "Ma'am, pwede po ba akong maiwan mamaya? Hindi ko pa po gaanong gets yung word problems." "Sige, Jomar, hintayin mo ako pagkatapos ng klase." "Salamat po, ma'am." Naroon muli ang simpleng kagalakan sa puso ni Althea. Sa gitna ng panggigipit ng buhay, may mga batang tulad ni Jomar na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya piniling maging guro. Hindi dahil malaki ang sahod, hindi dahil may titulo, kundi dahil may mga batang mababago ang buhay kung may isang taong handang magtiyagang umalalay. Pagkatapos ng huling klase, naiwan nga si Jomar. Tinuruan siya ni Althea ng mahigit 1 oras. Nagsimula ng dumilim ng tuluyang matapos sila. "Ma'am, salamat po," sabi ng bata habang isinasasara ang notebook. "Baka pumasa na po ako sa susunod." "Hindi lang pumasa," sagot ni Althea. "Makakataas ka pa." Napangiti si Jomar. "Kapag naging teacher po ako, gagayahin ko kayo." Muli, may kung anong kumirot sa puso ni Althea. Hindi sakit, kundi isang tahimik na pag-asa. Paglabas niya sa school grounds, humabol si Sir Paulo. "Sir Paulo?" Napalingon siya. "Sir Paulo? Pauwi ka na?" "Oo, bakit po?" Nagkamot sa batok ang lalaki, tila nag-iingat sa bawat salitang bibitawan. "Medyo gabi na. Gusto mo ihatid na kita sa sakayan?" "Hindi na po. Ayos lang. Sanay na ako." Bahagyang natahimik si Paulo. "Kung sakaling may kailangan ka, alam mo namang pwede kang lumapit." "Salamat po," mahinaon niyang sagot. Malaking bagay na yung may nagsasabi niyan. Hindi na siya naghintay pa ng iba pang usapan. Magalang siyang ngumiti at naglakad na palabas ng gate. Naiwan si Paulo, nakatingin lamang sa likuran niya, katulad ng madalas nitong ginagawa. Tahimik na nagmamalasakit, ngunit hindi alam kung paano lalapit. Pagdating sa palengke, dumaan muna si Althea upang bumili ng murang gulay at isda. Tulad ng dabe, kinuwenta niya ng ilang beses ang perang nasa pitaka. Sapat lang para sa hapunan, konting gamot at pamasahe kinabukasan. Habang naglalakad siya pauwi sa masikip na gilid ng alsada, iniisip niya ang mga bayarin sa susunod na linggo. May padala sa school project ni Kian, may follow-up check-up si Marlene, at may utang pa silang hindi pa nababayaran sa butika. Mabigat man, pinilit niyang huwag panghinaan ng loob. Paglampas niya sa isang waiting shed malapit sa lumang simbahan, napansin niyang maraming tao ang nakatingin sa may bandang tapat ng kalsada. May ilan pang napasigaw. "Hoy! May lalaki! Baka inatake!" Napahinto si Althea. Sa kabilang gilid ng daan, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nasa mga edad 50. Maayos ang suot na long sleeves, ngunit halatang hirap na huminga. Hawak nito ang dibdib habang pilitit sumasandal sa poste. Ilang segundo pa, bigla itong napaluhod at bumagsak sa simento. Nagtinginan ng mga tao. May ilang lumapit, ngunit umatras rin agad. "Baka lasing lang yan," sabi ng isang lalaki. "Hay nako, wag niyo nang hawakan, baka madamay pa tayo," sabi ng isang babae. Hindi na nag-isip pa si Althea. Mabilis niyang ibinagsak ang eco bag na hawak at tumakbo papunta sa lalaki. "Sir! Sir! Naririnig niyo po ako?" Sigaw niya habang lumuluhod sa tabi nito. Namumutla ang lalaki. Pinagpapawisan. Nanginginig ang kamay na nakadikit sa dibdib. Hindi malinaw ang sinasabi nito pero halatang hirap na hirap huminga. "Pakiusap, tumawag po kayo ng ambulance!" Sigaw ni Althea sa mga nakapaligid. May ilan pa ring nag-aatubili. Ang iba ay nakatingin lang. Ang iba naman ay naglalabas na ng cellphone,
Hindi para tumawag agad ng tulong, kundi para mag-video. "Sir, tignan niyo po ako," sabi ni Althea habang sinusubukang panatilihing gising ang lalaki. "Hinga po kayo ng dahan-dahan. Nandito lang ako." "Masakit," paos na sabi ng lalaki. Kinabahan si Althea. Hindi siya doktor, hindi siya nurse, pero noong college ay nagkaroon sila ng basic first aid seminar. Pilit niyang inalala ang mga dapat gawin. "Tawag na kayo ng ambulansya," ulit niyang sigaw. "Ate, tumawag na ako," sabi ng isang estudyanteng naka-school uniform sa di kalayuan. "Salamat, sabihin mo, possible heart attack." Inalalayan niya ang lalaki upang hindi tuluyang tumagilid sa maling pwesto. Niluwagan niya ang kwelyo nito at tinignan kung may iniinom na gamot sa bulsa. Ngulit wala siyang nakita. May mga tao nang nagbubulungan sa paligid. Sino kaya yan? Mukhang mayaman. Teacher yata yan tumutulong. Videohan mo, baka mag-viral. Nadagdagan ng kaba ni Althea. Naiinis siya sa mga matang nakatutok na parang nanunood lang ng eksena sa teleserye. Pero wala siyang panahon para patulan ng mga iyon. "Sir, huwag po kayong pipikit. Pakiusap." Bahagyang dumilat ang lalaki at tila sinubukang tignan ang mukha ni Althea. Sa mga matang iyon, may halo ng sakit, gulat, at isang mahinang pagsusumamong huwag siyang pabayaan. "Nandito lang po ako," mariin niyang sabi. "Hindi ko po kayo iiwan." Makalipas ang ilang minuto na tila isang buong oras sa bigat ng tensyon, dumating din ang ambulansya. Mabilis na bumaba ang mga paramedic at inasikaso ang lalaki. Tinulungan ni Althea ang mga ito sa pag-angat sa stretcher. "Ma'am, kasama po ba kayo?" tanong ng isa. Hindi siya agad nakasagot. Naalala niya ang ina at kapatid na naghihintay sa bahay. Naalala niya ang hapunang hawak na niya sana. Pero nang tinignan niya ang lalaki, parang hindi siya pinayagan ng konsensya niyang basta na lamang umalis. "Opo," sagot niya. "Sasama po ako sandali." Pagkasakay niya sa ambulansya, napansin niyang may nahulog mula sa bulsa ng lalaki. Isang mamahaling leather card holder. Pinulot niya ito at ibinigay sa paramedic. Saglit niya ring nasilayang ang pangalang nakaukit sa ID sa loob. Leonardo Vergara. Hindi pamilyar ang pangalan kay Althea, pero sa paraan ng pag-aasikaso ng mga medik, halatang hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Sa ospital, naghintay siya sa labas ng emergency room. Pawisan, magulo ang buhok at hindi malaman kung paano uuwi. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone niya. Si Kian iyon. "Ate, nasan ka na? Kanina ka pa hinihintay ni Mama." Napapikit si Althea. "May tinulungan lang ako sa daan. Nasa ospital ako." "Ospital? Ate, bakit? Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako. Ipaliwanag mo muna kay Mama. Uuwi rin ako agad." Sa di kalayuan, may narinig siyang mga yabag at mga boses na nagmamadali. "Nasaan si Mr. Vergara? Tinawagan niyo na ba si Victor Salcedo? Sabihan ng admin office." Napalingon si Althea. 3 lalaking naka-Amerikana ang mabilis na pumasok sa hallway. Halatang taranta. Isa sa kanila ang lumapit sa nurse station at halos pasigaw na nagtanong. Sa puntong iyon, nagsimula ng umikot sa isip ni Althea ang tanong kung sino nga ba talaga ang lalaking tinulungan niya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Stable na siya. Naagapan. Napabuntong hininga si Althea. Ngulit bago pa man siya tuluyang makapagpahinga, narinig niya ang isa sa mga lalaking kararating lang nasabi sa mahinang ngunit malinaw na boses. "Buti na lang may nakita agad. Kung hindi, baka wala na ang chairman." Hindi alam ni Althea kung bakit biglang may malamig na dumaloy sa likod niya. Chairman? Nang alin? Sino nga ba si Leonardo Vergara? Wala pa siyang ideya na ang pangyayaring iyon sa gilid ng kalsada ang magsisimulang gumiba sa tahimik niyang buhay. At kasabay rin noon, ang pag-unti-unting pagbukas ng isang mundong ni minsan ay hindi niya pinangarap na mapasok.
Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, samahan mo muna ako sa mas mabigat ngunit mas makabuluhang yugto ng buhay ni Althea. At kung nakakarating ito sa iyo ngayong gabi, sa madaling araw o habang nagpapahinga ka matapos isang mahabang araw, i-comment mo naman kung anong oras at saan mo ito pinapanood. Dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng tahimik na lumalaban kahit wala halos nakakakita ng pagod nila. Nagsimula ang umagang iyon sa isang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Althea. Pagka-uwi niya mula sa ospital noong nakaraang gabi, nadatangan niyang gising pa rin ang kanyang inang si Marlene habang tahimik na naghihintay sa pintuan si Kian. Ipinaliwanag niya ang nangyari at kahit halatang nag-aalala ang dalawa, wala silang nagawa kundi unawaing ang desisyon niyang sumama ang lalaking inatake hanggang sa maging stable ito. "Anak, mabuti at tumulong ka," Sabi ni Marlene habang iniinom ang gamot. Kahit anong mangyari, huwag mong pagsisisihan ang pagtulong sa may kailangan. Ngumiti si Althea noon, mulit sa dibdib niya ay may mumunting kaba. Hindi dahil sa tinulungan niya ang lalaki, kundi dahil sa mga matang nakatutok sa kanya habang ginagawa niya iyon. Lalo na ang ilang taong nagvi-video kaysa tumawag agad ng ambulansya. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa San Aurelio Academy, ramdam na niya agad na may kakaiba. Sa may guardhouse pa lamang, tila nagbubulungan na ang dalawang utility staff. Nang madaanan niya ang guidance office, may dalawang estudyanteng biglang tumahimik at pasimpleng tumingin sa kanya. Sa faculty room naman, pagpasok pa lang niya ay halos sabay-sabay na punta sa kanya ang mga tingin ng naroon. Si Clarice ang unang nagsalita. Nakaupo habang nakahalo kip-kip at may mapanuyang ngiti. "Oh, Althea, Ania, ikaw pala ang viral." Napahinto siya. "Ano?" Hindi agad sumagot si Clarice. Sa halip ay iningat nito ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang video clip. Nanginginig ang kuha, halatang kuha ng kung sinong osisero sa kalsada. Kitang-kita si Althea habang nakaluhod sa tabi ng isang lalaking nakahandusay at sa bandang dulo ng clip ay maririnig pa ang boses na nagvi-video. "Teacher yata yan ng San Aurelio, humahawak ng lalaki sa daan." Sa caption, malinaw na nakasulat, "Teacher from prestigious school involved in roadside scandal with wealthy older man?" Biglang natuyo ang lalamunan ni Althea. Sinong nag-post nito? Mahinang tanong niya. Umismid si Clarice. "Hindi ko alam, pero ang bilis kumalat. Kawawa ka naman. Tumulong ka na nga, naging iskandalo pa." Naroon din sina Miss Beryl at Miss Joanne, parehang nagkukunwaring abala ngunit halatang nakikinig. "Hindi naman iskandalo yon," sabat ni Sir Paulo mula sa kabilang mesa. "May inatake sa puso, tumulong lang si Althea." Tumawa ng marahan si Clarice. "Siyempre, alam mo yan. Pero ang tanong, yan din ba ang paniniwalaan ng admin?" Hindi na nakasagot si Althea. Parang may malamig na humawak sa batok niya. At tila lalo pang bumigat ang pakiramdam niya nang ilumapit ang school secretary. "Miss Villamor, pinapatawag kayo ni Sir Renato sa admin office. Ngayon na raw po." Sa bawat hakbang niya papunta sa tanggapan ni Sir Renato, unti-unting bumibigat ang hangin sa kanyang dibdib. Parang may kutob na siya ngulit pilit niya pa rin kinukumbinsi ang sariling maiintindihan ng administrasyon ang totoo. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya si Sir Renato na nakaupo sa harap ng mesa. Nasa gilid naman si Mrs. Eloisa Viterbo, ang HR officer ng paaralan, hawak ng ilang dokumento. Sa mesa ay may nakabukas na laptop at mula rito ay kitang-kita ang parehang video na pinakita ni Clarice. "Sit down, Miss Villamor," malamig na sabi ni Sir Renato. Tahimik na umupo si Althea. "Alam mo ba kung bakit ka namin ipinatawag?" "Dahil po sa video, sir, pero gusto ko pong ipaliwanag." Hindi pa man siya tapos ay pinutol na siya ni Sir Renato. "We have standards here. You represent San Aurelio Academy whether you like it or not." At sa isang iglap, nakita ka ng publiko sa isang sitwasyon na maaaring bigyang kulay ng kahit sino. "Sir, may inatake sa puso. Wala pong tumutulong. Kaya lumapit ako." "May training ka ba bilang medical responder?"
Tanong ni Mrs. Viterbo. Wala po, pero... Then why intervene? Mariin na tanong ni Sir Renato. Kung napasama ang kalagayan ng lalaki, alam mo bang maaaring madamay ang pangalan ng paaralan? Napaluha si Althea sa bigat ng kawalan ng hustisya sa tanong na iyon. Sir, mamamatay na yata ang tao noon. Hindi ko kayang tumingin lang. Hindi lahat ng emosyonal na desisyon ay propesyonal, sagot ni Sir Renato. At ngayon, nadadamay ang institusyon sa isang usaping hindi naman dapat. Sir, hindi po ako gumawa ng masama. Hindi namin sinasabing gumawa ka ng masama, pero nagdulot ka ng public controversy. Tulong po ang ginawa ko, nanginginig na sabi ni Althea. Sir Renato leaned back in his chair. Ang institusyon ay hindi nabubuhay sa awa lamang, Miss Villamor. Nabubuhay sa reputasyon, protokol at kontrol. Parang paulit-ulit na tumama sa dibdib ni Althea ang mga salitang iyon. Saglit siyang napapikit. Saka marahang nagsalita. Kung nakita niyo lang po ang kalagayan ng lalaki, wala na pong ibang lumalapit. Kung hindi ko po siya tinulungan. At iyan ang problema. Putol muli ni Sir Renato. Ikaw ang lumapit. Hindi na napigilan ni Althea ang paghigpit ng hawak sa palda niya. Sa sandalin iyon, naunawaan niya na hindi sila naghahanap ng paliwanag. Naghahanap sila ng masisisi. Matapos ng ilang minuto ng malamig at paulit-ulit na pananarita, inilapag ni Mrs. Viterbo ang isang sobre sa mesa. Effective immediately, sabi nito, suspended ka without pay habang iniimbestigahan ang insidenteng ito. Nanginig ang labi ni Althea. Suspended po? Depende sa kalalabasan ng review, sabi ni Sir Renato. Pero habang umiinit ang issue, mas mabuting lumayo ka muna. Sir, halos pabulong niyang sabi. Paano po ang pamilya ko? Hindi siya sinagot ng may habag. Sa halip ay tumingin lamang si Sir Renato sa kanya na parang isa siyang abala sa sistema. Maaaring makabalik ka kung mapapatunayan naming walang damage sa pangalan ng paaralan. Ngunit sa ngayon, isumiti mo na ang school ID mo. Parang biglang tumigil ang oras. Dahan-dahan, nanginginig, inalis ni Althea ang ID lace sa kanyang leeg at inilapag iyon sa mesa. Ilang segundo pa siyang nanatiling nakaupo roon, tila hindi pa tanggap ng katawan niya ang nangyayari. Pagkatapos ay tumayo siya, pinilit ang sariling huwag gumuho sa harap nila at tahimik na lumabas ng opisina. Paglabas niya sa hallway, tila mas maliwanag ang ilaw kaysa dati, ngulit mas madilim ang pakiramdam ng paligid. Parang lahat ng dumadaan ay may alam, parang bawat tingin ay may tanong, panghuhusga o awa. Sa faculty room nadatnan ni Sir Paulo na naghihintay. Anong sabi? Agad nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Althea. Ilang sandali pa bago niya mabitawan ang salitang halos hindi niya kayang paniwalaan. Sinuspende ako. Ha? Napatiimbagang si Paulo. Dahil tumulong ka? Tumanggo si Althea. Namumuo na ang luha. Kailangan ko nang umuwi. Ako na ang kakausapin kay Sir Renato. Huwag na, mabilis niyang sabi. Ayoko nang may madamay pa. Hindi pwedeng ganito. Alam ng lahat na mabuti ang ginawa mo. Alam natin, sagot niya. Pero hindi yun ang gusto nilang makita. Dumating si Lola Nena, hamok ang mop at tila mabalitaan na rin ang nangyari. Hiha, malungkot nitong sabi. Totoo ba yun? Napayakap na lamang si Althea sa matanda. Doon na siya tuluyang napaiyak. Huwag mo akong pababayaan, Lola. Bulong niya na parang bata siyang muling nawalan ng masasandalan. Hindi ka nag-iisa, sagot ng matanda habang hinihimas ang likod niya. Ang totoo, hindi palaging panalo ang mabuti sa una. Pero tandaan mo to, ang katotohanan, mabagal man, marunong ding dumating. Ngulit sa araw na iyon, ang katotohanan ay hindi pa sapat upang pigilan ang pagbagsak ng mundo ni Althea.
Pag-uwi niya, agad napansin ni Kian ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ate, anong nangyari? Hindi na niya mapigilan pa ang luhang kanina pa niyang pinipigil. Umupo siya sa lumang silya sa may lamesa at inilapag ang bag. Suspended ako. Mahina niyang sabi. Mula sa hinihigaan, biglang bumangon si Marlene. Ano? Dahil doon sa lalaking tinulungan ko. Napahawak ng bibig si Kian. Anong klaseng paaralan yan? Walang sagot si Althea. Tahimik lang siyang umiiyak habang hawak ang noo niya. Maya-maya, dahan-dahang lumapit si Marlene at hinawak ang kanyang kamay. Anak, hindi kasalanan ang tumulong. Naninginig ang boses ng matanda. Pero bakit ako ang pinarusahan, ma? Unang pagkakataon na narinig nila siyang ganito kabasag ang tinig. Bakit parang mali ang gumawa ng tama? Walang agarang sagot sa tanong na iyon. Tanging katahimikan lamang ang sumalo sa sakit niya. Sa mga sumunod na araw, mas lumala pa ang sitwasyon. Mabilis na kumalat ang video sa social media. May ilang nagtatanggol sa kanya, mulit mas marami ang naghuhusga batay sa maling caption. May isang anonymous post pang nagsabing matagal na raw mahilig makisawsaw si Althea sa mga sitwasyon na hindi naman niya saklaw. At mas masakit doon, may mga magulang ng estudyante na nagsimulang magtanong kung ligtas pa nga bang turuan ng unstable na guro ang kanilang mga anak. Nang muling bumalik si Althea sa paaralan makalipas ang ilang araw para sa pinal na desisyon ng admin, tahimik na niyang tinanggap sa sarili ang posibilidad na hindi na siya makakabalik. At iyon nga ang nangyari. After deliberation, sabi ni Mrs. Viterbo habang iniiwas ang tingin, the administration has decided to terminate your employment due to conduct unbecoming of a faculty member and involvement in a public incident that compromised the institution's image. Parang may humampas sa kanya sa dibdib. Terminate? Ulit niya. Halos hindi makapaniwala. Yes, wala man lang po bang konsiderasyon sa serbisyo ko? Nanatiling malamig si Sir Renato. Hindi personal ito, Miss Villamor. Desisyon ito para sa ikabubuti lang paaralan. Hindi personal. Iyon ang isa sa pinakamalupit na linyang narinig ni Althea sa buong buhay niya. Dahil kapag mahiyap ka, kapag wala kang kapit, kapag tanging pangalan at dangal lang ang puhunan mo, lahat ay nagiging personal. Lumabas siyang hawak ang clearance papers. Isang kahon ng personal niyang gamit at pusong halos wasak na. Sa labas ng gate, nadatnan niya si Jomar, hawak ng isang plastic envelope at mukhang kakagaling lang sa classroom. Ma'am, gulat nitong sabi, bakit po may dala kayong kahon? Hindi agad nakasalita si Althea. Ngunit nakita na rin ng bata ang luhang nasa kanyang mga mata. Hindi na po ba kayo babalik? Nanginginig na tanong nito. Lalong kumirot ang puso ni Althea. Lumuhod siya sa harap ng bata at marahang hinawakan ng balikat nito. Jomar, may mga bagay lang talagang nangyayari na hindi natin kontrolado. Pero sino na pong tutulong sa akin? Biglang napaiyak ang bata. Sabi niyo po, hindi ako dapat susuko. Napaluha rin si Althea sa sinabi nito. Pinilit niyang ngumiti kahit wasak na siya sa loob at totoo pa rin yon. Huwag na huwag kang susuko. Kahit wala ako sa classroom, tandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Clarice sa bintana ng faculty room. Sa mukha nito ay may anyong hindi ganap na saya, kundi isang mapait na tagumpay. Sa araw ding iyon, pag-uwi ni Althea, tila ibang tao na siya. Hindi na siya basta pagod lang. Para siyang nabawasan ng bahagi ng sarili niya. Gulit habang nakaupo siya sa tapat ng kanilang bahay paggabi na, habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada at pinakikinggan ang mahinang ubo ng kanyang ina sa loob, unti-unti ring may bagong damdaming tumubo sa ilalim ng sakit. Hindi pa iyon lakas. Hindi pa pagbangon, pero iyon ang simula ng tahimik na pagtanggi ng puso niyang manatiling durog habang buhay. At sa parehong panahon iyon, sa isang pribadong silid ng ospital sa Maynila, nagising si Leonardo Vergara. At ang una nitong hinanap ay ang babaeng guro na hindi siya iniwan sa oras na muntik na siyang kunin ng kamatayan. Bago tayo tuluyang dumako sa mas masakit at mas makapangyarihang bahagi ng ating istorya, sandali kitang yayayain na huminga. Kung nakakarating ito sa iyo habang nagpapahinga ka, habang nasa biyahe ka, o habang tahimik kang nag-iisip sa isang sulok ng iyong gabi, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil ang bahaging ito ay para sa lahat ng minsang nadurog,
Ngulit hindi tuluyang nagbatalo. Sa mga sumunod na araw matapos matanggal sa San Aurelio Academy, pakiramdam ni Althea ay para siyang taong biglang itinapon sa gitna ng dagat nang walang sasakyang masasakyang pabalik. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin sa sarili niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Tuwing umaga, nakagawian pa rin ng katawan niyang gumising ng maaga. 5:00 tulad ng dati. Otomatiko pa rin siyang bumabangon, nagsasaing, naghahanda ng almusal at sinusuri kung naiinom na ba ng kanyang ina si Marlene ang mga gamot nito. Ngunit ang kaibahan ngayon, wala ng lesson plan na hahabulin, wala ng attendance sheet na ilalagay sa bag, at wala ng classroom na pupuntahan. May ilang umagang natutulala na lang siya habang nakatitig sa lumang uniforme ng San Aurelio na nakasampay sa may bintana. Parang may parte ng pagkatao niya ang iniwan doon. Isang umaga, nadatnan siya ni Marlene na tahimik na nakaupo sa gilid ng lamesa, hawak ang tasa ng kape ngunit hindi iniinom. Anak, Mahinang tawag ng kanyang ina. Huwag mong hayaang nangyari sa trabaho mo ang tumukoy sa halaga mo. Napakurap si Althea, saka pilit ngumiti. Hindi ko naman po hinahayaan, ma. Kilala kita mulat sa poll. Kapag tahimik ka, doon ka mas nasasaktan. Hindi nakasagot si Althea. Sa halip ay tumingin lamang siya sa bintana, kung saan dahan-dahang sumisilip ang liwanag ng araw sa bubong ng mga kapitbahay. Mula sa kwarto, lumabas si Kian na may dalang mga Xerox ng reviewer. Ate, sabi nito, naisip ko lang, baka pwede kang mag-tutor muna. Ang daming batang nahihirapang dito sa barangay. Napatingin si Althea sa kapatid. Tutor? Oo, kilala ka naman dito. Si Tita Tessie nga, sabi kahapon, kung magtuturo ka raw sa anak niya, magbabayad siya kahit paunti-unti. Sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, may bahagyang gumalaw sa isip ni Althea. Maliit na ideya pa lang iyon. Hindi pa buo, hindi pa sigurado, pero sapat para may sinding munting pag-asa. Kinahapunan din ng araw na iyon, dumating nga si Tessie Ramos, ang tindera sa tapat ng barangay hall. Kasama nito ang anak na si Mika, isang payat at mahiyaing na batang nasa grade 4. Althea, sabi ni Tessie habang nakatayo sa labas ng bahay nila. Nakakahiyaman, pero baka pwede mong turuan si Mika. Hirap na hirap kasi sa pagbasa. Hindi ko na alam paano tutulungan. Ngumiti si Althea at pinapasok sila. Subukan natin, kahit dito muna sa may lamesa. Mula sa unang batang iyon, nadagdagan pa ng nadagdagan ang mga lumalapit. Sumunod ang apo ni Mang Ruben, isang tahimik na matandang dating mangingisda. Pagkatapos ay ang magkapatid na anak ni Aling Perla na naglalaba para may maipangkain. Hindi nagtagal, maging si Jomar ay palihiming na dumadalaw tuwing Sabado. Dala ang mga lumang notebook at mahigpit na pangungulila sa dati niyang guro. Ma'am, sabi nito isang hapon habang nakaupo sa monoblock chair sa labas ng bahay nila. Hindi na po maganda sa school. Napahinto si Althea sa pagsulat sa maliit na whiteboard. Bakit? Parang wala na pong may pakialam kapag may nahihirapan. Si Ma'am Clarice po, lagi nilang nagagalit. Tapos si Renato, bas naging mahigpit pa. Pinilit ni Althea ang sariling manatiling kalmado. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo, Jomar. Opo, pero iba po talaga kapag kayo ang nagtuturo. Napangiti siya ng mapait. Hindi niya akalain may mga batang ganoon kalaki ang pagkapit sa kanya. Sa loob ng isang buwan, ang maliit nilang sala ay unti-unti nang naging parang munting silid-aralan. May ginawang improvised reading corner si Kian gamit ang lumang kahon. Si Marlene naman, kahit mahina pa, ay natutuwang manood sa mga batang pumapasok at lumalabas sa bahay nila. Mukhang nagsisimula ng matupad ang pangarap mo, anak. Minsang sabi ng matanda habang pinapanood si Althea na nagtuturo ng spelling sa 5 bata. Napatingin si Althea sa paligid. Sa pader nilang may luma ng pintura, sa maliit na electric fan na maingay umikot, sa mga batang sabik matuto kahit siksikan. Malayo pa ito, ma, bulong niya. Pero nagsimula na. Hindi alam ni Althea habang unti-unti niyang binubuo mula sa abo ang bagong anyo ng sarili niyang pangarap,
Sa Maynila naman ay may isang taong hindi mapakali hanggat hindi nalalaman ang buong katotohanan. Sa pribadong silid ng St. Gabriel Medical Center, kakagaling lamang ng pagsusuri ni Leonardo Vergara na ang pumasok ang kanyang executive assistant na si Victor Salcedo. Maayos ang damit, tahimik ang pagkilos, ngunit halatang matagal nang sanay sa bigat ng responsibilidad sa tabi ng kanyang amo. "Sir," sabi ni Victor habang inilalapag ang folder sa maliit na mesa. "Nakalap ko na po ang initial information tungkol sa babaeng tumulong sa inyo." Nakaupo si Leonardo sa kama. Bahagyang maputna pa rin ngulit matalas na muli ang mga mata. Isa siyang lalaking sanay na masunod. Ngulit sa sandaling iyon, may kakaibang bigat sa boses niya. "Sabihin mo." Her name is Althea Villamor. Teacher po siya sa San Aurelio Academy, one of the schools under the Vergara Educational Foundation. Napakunot noo si Leonardo. "Teacher sa school natin." "Opo, sir." "Then why was she there? At bakit parang may problema?" Sandaling natahimik si Victor bago inilabas ang isa pang dokumento. "Matapos po kayong ma-admit sa ospital, kumalat ang video ng pagtulong niya sa inyo. The school administration treated it as a public controversy. Suspended muna siya, then eventually terminated." Nanlaki ang mga mata ni Leonardo. "Terminated?" "Yes, sir. For saving my life?" Bihirang-bihira sa buong foundation na marinig si Leonardo na tumaas ang boses, ngunit ng sandaling iyon, malinaw ang galit sa kanyang anyo. Sinong nagdesisyon? Assistant Principal Renato Alonzo and HR Officer Eloisa Viterbo, with some influence daw po from senior faculty members. May indications din na may internal politics involved. Napatitig si Leonardo sa bintana ng ospital. Sa labas ay tanaw ang abalang syudad, ngunit ang isip niya ay bumalik sa mahinang tinig ng babaeng nakaluhod sa tabi niya noong siya'y halos mawalan ng malay. "Hindi ko po kayo iiwan." Hindi niya lubusang maaninag ang mukha nito noon, ngunit malinaw na malinaw sa alaala niya ang init ng kamay nitong sumuporta sa kanya. "Victor," mariin niyang sabi, "I want a full internal review. Lahat. Records, admin decisions, faculty reports, even CCTV if needed." "Yes, sir." "At hanapin mo rin siya." "Now, sir?" "Now." Makalipas ang 2 araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng makitib na kalsada sa barangay ni Althea. Napatingin ang mga kapitbahay. Bihirang may ganoong sasakyan sa lugar nila. Mula rito bumaba si Victor Salcedo kasama ang driver. Hawak niya ang isang simpleng paper bag at isang envelope. Noon namang sandaling iyon, nasa harap ng bahay si Althea, nagtuturo ng reading exercise kina Mika at sa 2 iba pang bata. "Teacher Althea?" Magalang na tawag ni Victor. Napatingin siya, bahagyang nagulat. "Opo." Lumapit ang lalaki at magalang na yumuko ng kaunti. "Ako si Victor Salcedo. Executive assistant po ako ni Mr. Leonardo Vergara." Biglang natahimik ang paligid. Maging si Tessie na nagtitinda sa tapat nila ay napasulyap. Si Kian na nooy nagsasampay ay napahinto rin. "Leonardo Vergara?" Ulit ni Althea. Tila sinusubukang tandaan kung saan niya huling narinig ang pangalang iyon. "He is the man you saved." Nanlaki ang mga mata niya. "Gusto po sana kayong makausap ni Mr. Vergara kapag may oras kayo." Ngunit bago iyon, iniabot ni Victor ang envelope. Pinapabigay po niya ito. Hindi agad niya tinanggap. "Ano po iyan?" "Initial assistance for the trouble caused by the incident," at may sulat din po mula sa kanya. Nag-alangan si Althea. Hindi siya sanay tumanggap ng anumang kapalit sa ginawa niya. "Hindi ko naman po siya tinulungan para sa pera. Alam po namin, at iyan mismo ang dahilan kung bakit nais niya kayong makilala ng personal." Tahimik na tinanggap ni Althea ang sulat. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri niya habang binubuksan ng obre. Maikli lamang ang laman.
Miss Althea Villamor, utang ko sa inyo ang buhay ko at mukhang utang ko rin sa inyo ang pagwawasto sa isang malaking pagkakamaling nangyari sa loob ng sarili kong institusyon. Hinihiling kong bigyan ninyo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad ng personal. Leonardo Vergara. Napatitig si Althea sa sulat na parang hindi niya mapaniwalaan ang nakasulat. Si Marlene na nakatayo sa may pinto ay napahawak sa dibdib. Anak, siya ba yung lalaking tinulungan mo? Tumanggo si Althea, hindi pa rin maalis ang pagkagulat sa mukha. Sir, maingat niyang sabi kay Victor. Ano po bang ibig sabihin nito? Sino po ba talaga si Mr. Vergara? Sandaling tumingin si Victor sa paligid bago sumagot. Siya po ang chairman ng Vergara Educational Foundation at technically, may-ari po siya ng San Aurelio Academy. Parang tumigil ang lahat sa paligid. Narinig pa niya ang mahinang pagbagsak ng sandok na hawak ni Tessie sa kabilang bahay. Maging si Kian ay natulala. Ang lalaking tinulungan niya sa kalsada. Ang lalaking naging dahilan kung bakit siya nasangkot sa eskandalong sumira sa pangalan niya. Ang lalaking iyon pala ang tunay na may-ari ng eskwelahang nagtapon sa kanya. Kinagabihan, matapos umalis si Victor, hindi pa rin lubos maunawaan ni Althea ang nangyayari. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat habang nakaupo sa gilid ng higaan ng kanyang ina. Ma, bakit parang mas lalo akong natatakot ngayon? Dahil nagbabago na ang direksyon ng buhay mo, sagot ni Marlene. At minsan anak, kahit mabuting pagbabago, nakakatakot pa rin sa umpisa. Makalipas ang 2 araw, pumayag si Althea na makipagkita kay Leonardo. Hindi sa isang mamahaling restaurant, hindi sa loob ng opisina ng foundation, kundi sa isang maliit na community center na pinili mismo ni Leonardo matapos sabihin ni Victor na mas magiging komportable roon ang dalaga. Nang dumating si Althea, nakasuot lamang siya ng simpleng blouse at plansyadong palda. Wala siyang anumang luho, mulit daladala niya ang dignidad ng isang babaeng maraming pinagdaanan. Pagpasok niya sa maliit na bulwagan, nandoon na si Leonardo Vergara. Nakatayo ito sa tabi ng isang mahabang mesa na may mga folder at papel. Hindi na ito mukhang muntik mamatay na lalaking nakita niya noon sa kalsada. Tuwid na ang tindig, maayos ang barong, at bakas ang katahimikan ng kapangyarihan sa buong pagkatao nito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang unang ginawa ng bilyonaryo ay hindi ang mag-utos. Ito ay ang yumuko ng bahagya. Miss Villamor, sabi niya, maraming salamat sa pagpunta. Tahimik lang si Althea. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Leonardo sa boses na walang yabang, walang pagpapanggap at may dalang bigat ng totoong utang na loob. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad. Hindi lamang bilang lalaking iniligtas mo, kundi bilang taong may pananagutan sa paaralang nagtanggal sa iyo. Naramdaman ni Althea na parang biglang naging masikip ang lalamunan niya. Hindi niya akalain maririnig niya ang ganitong salita mula sa isang lalaking tulad nito. At pangalawa, habang itinutulak palapit ang isang folder, gusto kong malaman mo na nagsimula na ang imbestigasyon at ang mga taong nanira sa iyo ay hindi mananatiling ligtas sa ginawa nila. Napatingin si Althea sa folder. Nandoon ang ilang printed screenshots, admin memos, at internal reports. Hindi pa niya lubos na bubuklat ang laman. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang mundo niya, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pa yon ganap na kapanatagan, ngunit yon ang unang anyo ng hustisyang matagal niyang hindi nakita. At sa maliit na community center na iyon, unang nagsimulang maglapit ang dalawang mundong hindi dapat nagtagpo. Ang mundo ng isang simpleng gurong tinanggalan ng kabuhayan dahil sa kabutihan at ang mundo ng isang makapangyarihang bilyonaryo na ngayon pa lamang tunay na nakikita kung gaano kalalim ang pinsalang kayang gawin ng mga taong nagtatago sa likod ng pangalan ng kanyang institusyon. Bago tayo tuluyang sumapit sa huling bahagi ng ating istorya, samahan mo muna akong namaminang sandaling ito. Kung umabot na sa puntong ito ng iyong pakikinig, maraming salamat sa pagtutuloy sa paglalakbay ni Althea. At gaya ng dati, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil ang wakas ng kwentong ito ay para sa lahat ng minsang nasaktan, ipinaglaban ng tama at sa duloy
Natutong muling maniwala na may kapalit din ang kabutihan. Ilang linggo matapos ang unang pagkikita ni na Althea at Leonardo sa community center, unti-unting simulang gumalaw ang mga bagay na matagal na tila nakatigil sa buhay ng dalaga. Hindi yon biglang himala, hindi rin yon isang madaling pag-angat. Pero sa unang pagkakataon matapos siyang mawalan ng trabaho, hindi na siya basta nakaupo lamang sa harap ng bahay nila habang pinagmamasdan ng pagdilim ng langit. May mga batang dumarating sa umaga, may mga notebook na binubuklat, may mga pangarap na unti-unting muling binibigyan ng hugis sa loob ng kanilang maliit na sala. At higit sa lahat, may isang tao sa labas ng mundong kinasanayan niya na hindi lang basta tumupad sa pangakong tutulong, kundi talagang ginawa iyon ng walang pagmamataas. Ilang araw matapos nilang magkita si Victor Salcedo na muling dumating sa bahay ni na Althea. Ngunit sa pagkakataon iyon, hindi na lamang sulat ang dala nito, kundi ilang kahon ng learning materials, mga lapis, papel, storybooks, whiteboard markers at ilang monoblock chairs na maayos pa. Ano po ito? Galat na tanong ni Althea. Instruction po ni Mr. Vergara. Sagot ni Victor. Para raw po sa mga batang tinuturuan ninyo. Napangaang si Kian habang tumutulong magbuhat ng mga kahon. Grabe, parang totoong classroom na to ate. Mula sa loob, napangiti si Marlene kahit halatang mahina pa rin. Sabi ko sa iyo anak, may mga taong dumarating na hindi para guluhin ang buhay mo, kundi para itama ang mali. Sa sumunod pang mga linggo, mas naging maayos ang munting tutorial sessions ni Althea. Hindi na nagsisiksika ng mga bata sa iisang mesa. Nakapaglagay sila ng lumang estante sa isang sulok. Si Tessie Ramos ay nagkusang tumulong sa paglinis ng lugar. Si Mang Ruben naman ay gumawa ng simpleng kahoy na signage na isinabit ni Kian sa tapat ng bahay. Villamor Learning Corner. Sa unang tingin ay maliit lang ito. Halos walang kasosyalan, pero para kay Althea, iyon ang unang konkretong hugis ng pangarap na matagal niyang kinikimkim. Isang hapon, habang pinapauwi na niya ang mga bata, muling dumating si Leonardo. Wala itong convoy, wala ring bodyguard na kahina-hinalang nakasunod. Isang simpleng sasakyan lang ang nasa labas, at siya mismo ang bumaba, tangan ang isang paper bag ng tinapay. Napatingin sa kanya ang mga bata. Maging si Jomar ay napabulong, siya po ba yung may-ari ng school? Chairman, bulong pabalik ni Kian, tila aliw na aliw pa rin sa ideyang iyon. Lumapit si Leonardo at bahagyang ngumiti kay Althea. Pasensya na kung biglaan, naisip kong baka gusto ng mga bata ng merienda. Napatingin si Althea sa paper bag, saka sa mukha ng lalaki. Hindi niya pa rin lubos maalis ang pagkamangha na isang taong ganoon kalaki ang tangalan ay kayang tumayo sa alikabok ng kanilang maliit na barangay nang walang bahid ng pag-aalangan. Hindi niyo na po kailangan. Hayaan mo na. Putol ni Leonardo, ngulit malambing ang tono. Minsan gusto ko ring may gawin na hindi dumadaan sa memo at meeting. Napangiti si Althea sa unang pagkakataon na ganoon kaaliwala sa harap nito. Naupo si Leonardo sa gilid habang kumakain ng mga bata. Tinitignan niya kung paano magturo si Althea, kung paanong hindi ito nagtataas ng boses kahit paulit-ulit ang tanong, kung paano ito yumuyuko sa eye level ng bata, kung paano nito pinaparamdam sa bawat batang mahina na hindi sila pabigat. Tahimik lang siyang nakatingin, ngunit hindi iyon nakaligtas kay Althea. Ano po? Tanong niya nang mahuli ang titig nito. Bahagyang natawa si Leonardo. Wala. Iniisip ko lang, mas malinaw ngayon kung bakit ka hinahanap ng mga estudyante mo. Nayuko ng bahagya si Althea. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. At iyan ang kaibahan mo sa marami. Ang iba ginagawa ang minimum. Ikaw binibigay mo ang sarili mo. Hindi agad nakasagot si Althea. May kung anong dumampi sa dibdib niya. Hindi siya sanay sa mga papuri galing sa isang taong hindi siya minamaliit. Samantala, sa loob ng San Aurelio Academy, mabilis ding umusad ang internal investigation na ipinag-uutos ni Leonardo. Isa-isang lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi lamang tungkol sa video ang dahilan para sa pagkakatanggal kay Althea. Natuklasan ni Victor na matagal nang naiinggit si Clarice kay Althea dahil paborito ito ng mga magulang at estudyante.
May mga mensahe ring lumabas na nagpapakitang si Clarice ang unang nagpakalat ng video sa isang alumni group upang palabasing questionable ang asal ni Althea. Nadiskubre rin na si Sir Renato ay may matagal ng pattern ng panggigipit sa mga faculty na hindi niya kontrolado, lalo na sa mga gurong pinupuri ng komunidad ng higit sa administrasyon. Maging si Mrs. Eloisa Viterbo ay nadamay ng lumabas na minadali niya ang termination papers ni Althea walang patas na review process. Isang umaga, muling ipinatawag sa main office ng foundation ang mga taong sangkot. Nasa conference room sina Clarice, Renato, Eloisa at ilang board members. Tahimik ang buong silid nang pumasok si Leonardo Vergara. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat ng ikabingi ng lahat. Bago tayo magsimula, sabi niya habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Gusto kong linawin na hindi ako narito para makinig ng palusot. Narito ako para itama ang maling ginawa ninyo sa isang babaeng mas may dangal pa kaysa sa pinagsama-samang titulo ninyong lahat. Namutla si Clarice. Sir, ang alam po namin ay... Ang alam ninyo... Putol ni Leonardo ay ang bersyong pinili ninyong paniwalaan dahil paborito sa inggit, kapangyarihan at takot ninyo sa isang gurong mas minahal na mga estudyante kaysa sa inyo. Napayuko si Clarice, nanginginig. Tumingin naman si Leonardo kay Renato. Assistant Principal Alonzo, you terminated the teacher who saved my life. Hindi ka nag-imbestiga, hindi ka nagtanong. Ang inisip mo lang ay reputasyon ng institusyon na siya rin winasak mo sa paraang ginawa mo. Sir, I was only protecting the school. No, malamig na sabi ni Leonardo, you were protecting your ego. Isa-isang binasa ng legal consultant ng foundation ng findings mula sa unfair administrative process hanggang sa malicious intent sa pagpapakalat ng maling imahe ni Althea. Sa dulo ng pulong na yun, formal na tinanggal sa trabaho sina Sir Renato at Mrs. Eloisa. Si Clarice naman ay hindi lamang tinanggal bilang guro, kundi isinama pa sa blacklisting recommendation sa iba pang partner institutions ng foundation. Nang lumabas ang desisyon, kumalat agad ang balita sa San Aurelio. Maraming guro ang nagulat, ang iba ay natahimik sa hiya. Si Sir Paulo, nang mabalitaan ang resulta, ay napapikit at napabuntong hininga na parang may nabugunot sa dibdib niya. Kinagabihan, dumalaw siya sa bahay ni na Althea, may dalang kaunting prutas para kay Marlene. Anong balita sa school? Tanong ni Althea habang inaabot ang baso ng tubig sa kanya. Tapos na, sagot ni Paulo. Tinanggal na sila. Tahimik si Althea ng ilang saglit. Hindi siya natuwa sa pagbagsak ng iba. Pero naramdaman niyang sa wakas, may bahagi ng bigat sa dibdib niya ang nabawasan. Salamat po sa pagsasabi. May isa pa akong sasabihin, dagdag ni Paulo. Maraming teachers ang umaasang babalik ka. Napatingin siya rito. Babalik? Oo, alam mo namang kaya mong bumalik at sa pagkakataong ito, wala nang haharang. Napangiti siya ng banayad ngunit umiling. Sir Paulo, nagpapasalamat ako pero sa tingin ko, iba na ang daan ko ngayon. Natahimik ang lalaki. May lungkot sa mga mata nito, ngunit wala nang pagtutulok. Dahil ba kay Mr. Vergara? Maingat nitong tanong. Hindi po, dahil sa sarili ko. Noon pa man gusto ko nang magkaroon ng lugar para sa mga batang hindi napapansin. Baka ito na talaga yon. Tinitigan siya ni Paulo ng ilang segundo, saka dahan-dahang tumanggo. Kung ganun, mas lalo kitang hahangaan. May pagkagulat sa mukha ni Althea. Ngumiti si Paulo, payapang ngumiti sa unang pagkakataon. Mahal kita noon, Althea. Siguro hanggang ngayon may parte pa rin ng puso kong ganon, pero mas nangingibabaw na masaya kung nakita kitang tumayo ulit. Biglang natahimik ang paligid. Hindi naman bago kay Althea na maramdaman ang kabaitan ni Paulo, ngunit ito ang unang pagkakataong sinabi nito ng buo, at sa halip na ilayo ang usapan, pinili niyang maging tapat din. Sir Paulo, salamat. Sa lahat ng panahon na pinili niyong maging mabuti sa akin, hindi ko po yun makakalimutan. Wala kang kailangang sagutin. Sapat na alam kong may lugar ako sa buhay mo bilang kaibigan. At sa gabing iyon, natapos ang isang tahimik na damdaming hindi man nasuklian ng pag-ibig, ay hindi rin naging mapait. Dahil sa ilang pagkakataon, may mga pusong marunong tumanggap ng pagkatalo ng may dignidad. Lumipas pa ang mga buwan.
Sa tulong ng legal at financial support na ipinilit ni Leonardo at sa kondisyong mananatiling may kontrol si Althea sa direksyon nito, nabili ang isang lumang lote sa gilid ng barangay. Doon itinayo ang isang simpleng one-story building na may 3 silid-aralan, maliit na library at open courtyard. Nang araw ng blessing, halos buong barangay ay naroon. Si Tessie ay nagdala ng pansit, si Mang Ruben ay umiiyak habang tinitignan ang pangalan sa harap ng gusali. Si Joma naman, na nakasuot ng maayos na polo, ay volunteer na tumutulong mag-ayos ng upuan. Si Kian, na noon ay nasa huling taon na ng kolehiyo, ay abalang tumutulong sa registration desk. At si Marlene, bagamat mabagal pa ring kumilos, ay mas maaliwalas na ang mukha kaysa dati. Sa ibabaw ng bagong pinturang arko sa harap ng gusali, malinaw ang nakasulat, Villamor Learning Haven. Napatitig roon si Althea. Hindi siya makapaniwalang ang bagay na minsan ay pinapangarap nilang sa katahimikan ng gabi, ngayon ay may padarna, bubong, mga upuan, at mga batang sabik matuto. Lumapit si Leonardo sa tabi niya, nakasuot ng simpleng long sleeves at walang anumang kayabangan dala ng kanyang estado. Tama ba ang pangalan? Tanong niya. Napangiti si Althea habang pinipigilan ng luha. Higit pa po sa tama. Good, sabi ni Leonardo. Dahil para sa akin, ikaw ang nagtayo niyan. Nagkataon lang na may naitulong ako. Umiling siya. Kung wala kayo, baka hindi ito natuloy. At kung wala ka, sagot ni Leonardo, baka wala na ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang iyon tungkol sa utang na loob, hustisya o pagtulong. May mas malalim ng bagay na tahimik na lumago sa pagitan nila sa pagdaan ng mga buwan. Sa bawat pagbisita niya sa learning center, sa bawat usapang hindi tungkol sa problema kundi sa mga bata, sa mga simpleng tawanan sa pagitan ng mabibigat na araw. Pagsapit ng dapit hapon, matapos ang programa at nang halos makauwi na ang mga bisita, nanatili sina Althea at Leonardo sa maliit na courtyard. Nagsasayaw ang kahel na liwanag ng hapon sa mga dahon ng akasya at sa di kalayuan ay rinig ang mahihinang tawa ng mga batang naglalaro. Althea, mahinang tawag na Leonardo. Napalingon siya. May kakaibang kabigatan at lambing sa mukha ng lalaki. Hindi ito mukhang chairman ng foundation sa sandaling iyon. Isa lang itong taong tapat na may gustong sabihin. Marami na akong hinarap na tao sa buhay ko. Mga negosyante, politiko, board members, mga taong laging may hinihinging kapalit sa bawat kabutihang ipinapakita nila. Pero ikaw, huminto ito sandali. Ikaw ang unang taong tumulong sa akin nang wala kang kahit anong pakinabang na inaasaan. At habang nakikilala kita, mas lalo kong nauunawaan na hindi lang buhay ko ang iniligtas mo. May binago ka rin sa pananaw ko sa mga bagay na mahalaga. Hindi gumagalaw si Althea. Taning ang mabilis na pintig ng puso niya ang taning malinaw sa kanya. Hindi ko gustong madali nito, pagpapatuloy ni Leonardo. Pero ayoko na ring itago. Mahal kita, Althea. Napapikit siya sa bigat ng mga salitang iyon, hindi dahil hindi niya iyon inaasahan, kundi dahil matagal na rin niya iyong nararamdaman, ngunit natatakot siyang pangalanan. Mahal kita hindi dahil iniligtas mo ako. Mahal kita dahil nakita ko kung sino ka kahit wala kang entablado, kahit wala kang titulo, kahit nasaktan ka na. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng buhay mo, hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang taong sasabay sa pangarap mo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Althea. Sa likod ng lahat ng nangyari, kahihiyaan, pagkatanggal sa trabaho, kahirapan, pangungulila, naroon na yon ang isang pag-ibig na hindi sumibol sa luho, kundi sa paggalang, paghanga at kabutihang napatunayan sa panahon niyang pagsubok. Leonardo, mahinang niyang sabi, halos pabulbol. Iyon ang unang pagkakataong tinawag niya ito sa pangalan nang walang distansya. Hindi ko rin po inaasahan na darating ako sa puntong ito, pero sa lahat ng nangyari, isa kayo sa mga dahilan kung bakit natuto akong huwag matakot muling magsimula. Nakita niya ang marahang hapasa sa mga mata ng lalaki. At kung tatanungin niyo po ako, dagdag niya habang namumuo ang luha sa mga mata niya, ngunit may ngiti sa labi. Oo, tinatanggap ko ang pagmamahal ninyo. Hindi dahil sa yaman ninyo, hindi dahil sa kapangyarihan ninyo, kundi dahil nakita ko rin ang puso ninyong marunong magpakumbaba, tumuwid kapag may mali, at tumindig sa mga walang laban. Hindi na kailangan ng marami pang salita.
Sa ilalim ng papalubog na araw, magkatabi silang tumayo sa harap ng learning center na minsan ay pangarap lamang ng isang guro na itinapon ng sistemang pinaglilingkuran niya. Ngayon, iyon ding babae ang piniling magtayo ng sarili niyang daan, at sa daang iyon, dumating ang isang lalaki na hindi niya hinanap ngulit ibinigay sa kanya ng tadhana. Lumipas pa isang taon. Mas gumanda ang kalagayan ni Marlene dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Nakatapos si Kian at nagsimulang tumulong sa administrasyon ng Villamor Learning Haven. Si Jomar naman ay naging honor student at isa sa pinakaunang scholars ng center. Marami pang bata tulad ni Mika ang natutong bumasa, mangarap at lumaban. At sa bawat umagang bumubukas ang pintuan ng learning center, naroon si Althea. Hindi na bilang gurong tinanggal sa trabaho, kundi bilang babaeng pinatunayan na ang kabutihan ay maaaring yurakan samantala, nguit hindi kailanman tuluyang matatalo. Dahil sa huli, ang dalagang guro na minsang sinibak dahil sa pagtulong sa isang lalaking inatake sa puso ay hindi lamang nakatagpo ng hustisya. Nakatagpo rin siya ng pag-ibig, ng katuwang sa pangarap at ng buhay na mas maganda kesa sa anumang nawala sa kanya noon. At doon, nagtapos ang kwento ni Althea Villamor, hindi sa sakit ng pagkatanggal, kundi sa niwanag ng bagong simula, sa ingay ng mga batang natututo at sa piling ng lalaking minsang iniligtas niya, na kalaunan ay tumulong namang buuin muli ang pusong muntikang nang sumuko.